Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Dapat na bang magpalit ng abogado ang pamilyang Duterte dahil sunod-sunod po ang pagkatalo, no? Sa mga usaping legal nito ni Attorney Kaufman. Ayan, pag-usapan din po natin, ito po, yung Chinese Embassy ay sumagot na po dito po sa mga persona non grata. Aba, saan na ba yun? Yung pagdedeklara po na tangkang pagdedeklara ng persona non grata nito pong mga senador. Ayan, sumagot na po ang Chinese Embassy tungkol po dito. At pag-uusapan din po natin, ito po, ay latest po dito kay BBM, nagpakita na po ng video, interview po nila ni Yusek Claire Castro. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Batiin muna natin yung mga pumasok dito. Ito po si Efren Abelgas, Edwin Valderrama, Maria Espanyol, Cyril Diamante, Regina Marigon, JN DQ. Magpalit na, wala man mangyari. Regina Marigon, yan. At si Odd Smith. Uy, long time no look, Odd Smith. Okay, start na po tayo mga kapatid. Pag-usapan na natin. Ito po, yung pong munang pakinggan muna natin si BBM. Ano po yung kanyang bagong sinabi dito ngayon. Pakinggan lang po natin. Na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So I'm back in pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pag-antayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Yeah. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo napaniginipan. No. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang ano ba rito, kailangan for a few days, hindi ko pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So, puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako yung isang gabi. Sabi mo, sa doktor, pwede. Okay, tigilan na natin yung kakornihan ni Auntie Claire. Alam niyo yung para kang kinikilig na hindi mo maintindihan. Wala naman nakakatawa eh. Alam niyo po kaming mga pogi. Alam po namin yung mga ganyang style, yung mga Mr. President. Kinikilig. Kinikilig kahit hindi naman dapat. Lola Dines is either anong tawag dyan? Is either po na kinikilig siya or kaya ay sobra-sobra yung pagsisip-sip. Okay, yan po, no? Makikita po natin kung napanood nyo po yung video na yan, yung talagang ang payat-payat ni BBM. Meron namang katwiran kasi liquid diet, bawal pa sa kanya. Alam niyo naman, sa bituka yan. So kung bawal sa kanya yung solid na diet, liquid diet, manghihina talaga yan. Hindi, napanaginipan niya raw yung pagkain steak. Ayun yun eh. Siyempre, nananabik na siya sa pagkain. Sasarap pa naman kumain ng mga yan. Ang problema nga po, eto no, kaya
yung St. Luke's naglabas na po ng pahayag na yung pong kumakalat na galing daw sa St. Luke's na medical bulletin ay fake news. O kaya nga po, para maiwasan natin yan kasi ang problema eh. Ang daming lalabas ng mga fake news tungkol sa kalusugan ninyo, Mr. President. Kung hindi po kayo naglalabas ng medical bulletin na mula po mismo sa mga doktor ninyo, no? Gustong-gusto, alam mo, sa tingin ko sinasadya nga nila katulad niyan. Hindi ko nga alam, baka lagi ko naiisip yung sinabi ni Madam Claudia na sila yung nagpapakalat, no? Ito yung dilawan yun eh. Nagpapakalat sila ng mga fake news. Tapos, i-message nila yung mga kilala nilang mga Duterte vloggers. Tapos, ilalabas ng mga Duterte vloggers. Tapos, babanatan nila. Hindi kaya ito po ay same-same? Kasi, tignan ninyo magpapakalat ng St. Luke's Medical Bulletin. Tapos, syempre, ano naman yan, anong tawag dyan? Isi-share ng mga maka-Duterte. Siyempre, excited tayo, tuwan-tuwa tayo pag may mga lumalalang sakit eh. O, di ba? Tapos ngayon, pag-uusapan naman yan, tapos may banta na agad. Ito ang nakakabwisit eh. Ngayon, ito po ang balita nila. Malacanang mulls legal action over Marcos Jr.'s fake medical report. Di ba? Biglang kakasuhan naman ngayon o pinagbabanta ang kasuhan yung mga nagpakalat na. Ang point lang dito, pwede nyo namang linawin. Ano ba yung purpose ninyo? Manghuli ng mga ididemanda o maglinaw ng sitwasyon? Halimbawa yan, nagpakita kayo, Mr. President, na kayo ay buhay pa. In-interview kayo ni Castro na proof of life, di ba? Proof of life yan eh, na hindi totoo na kayo ay tigok na eh. Pwede naman po eh. Pwede naman pong wag nyong sadyain na magkaroon ng kalituhan. Nababalita, hindi kayo nagpapakita eh. Kung nakikita ba kayo sa mga function nyo, nung kayo po ay ikot ng ikot, lagi kayong nakapress. Meron po bang tamang hinala na nagsasabi na, asan na kaya si President? Di ba? Asan na kaya si Mr. President? Bakit hindi nagpapakita? Kaya may mga lumalabas na pwede kayong i-fake news. Baka tigok na. 'Di ba? Yun yung sasagot. Tapos may maglalabas na hindi na natin alam kung saan galing. Siyempre, isi-share yan. Ay, tuwan-tuwa kami ngayon pag sinare namin. Ang question ko, bakit ayaw nyo pong payagan na yung mga doktor sa St. Luke's ay maglabas maya't maya ng medical bulletin? Kasi pag doktor na po yan at St. Luke's po, siyempre, malaking ospital yan eh. Pangangalagaan po nila yung kanilang reputasyon. Hindi po yan po pwedeng utusan na sabihin na, o kayong mga doktor dyan, medyo hinay-hinay lang kayo sa pagsasabi ng tunay na sakit. Hindi po. May mga sinumpaan po yan. Bawal po sa kanila yung ganyan. Kaysa ibabalita na naman ng ABS-CBN na Malacanang legal action over fake medical report. Gusto nyo pa bang ispilingin ko? Na ang gusto namin kasuhan ninyo, hindi yung mga kung sino nagpakalat, yung mga magnanakaw. Paulit-ulit tayo. Yung mga maliliit na natuwa lang na, ay, ang gandang balita nito, matitigok na. Aminado nga kayo na excited eh. Opo. Inaamin po namin. Kung masama pong ma-excite, kung masama pong ma-excite, na may pinapanalangin kami matigok na,
Kami na siguro pinakamakasalanan dahil araw-araw kami na-excite pag may mga balitang ganyan. Huwag niyo pong sisihin yung mga tao sa mga ganyang ano. Hindi ba kayo nakakahalata? Mas maraming excited pag nakakabalita ng mga ganyan. Oh, correct, public interest. At hindi lang po siya simpleng public interest. Hindi lang po interesado. Buhay at kamatayan natin yan eh. Kasi yung mga tuta nyo sa Senado, nagwawala na. Gusto nang ipersona non grata. Ano sabi ng Chinese Embassy? Pag may pinersona non grata kayo, pwede naman nyo kaming diretsuin. Isa lang sa amin, ipersona non grata nyo. Lahat kami alis. Babakantehin nila yung Chinese Embassy. Alam nyo po, yung mga bakantihan na ganyan ng mga embassy, yung mga papalayasin yung mga diplomat, sa mga malalalang sitwasyon po yan. Ibig sabihin po, papunta na sa gera yan kung nagpapalayas na tayo. Hindi na unawaan ng mga bendalo eh. Kaya hindi po pwedeng maging presidente yung mga bendalo na yan. Kasi ipapahamak po tayo niyan. Parang feeling nila nasa programa sila sa radyo o sa TV. Pero ang katotohanan po, naghabol na kayo ng digmaan yan. Ano sagot ng Chinese Embassy? Pag may pinersona nung grata kayo, aalis kami lahat. Hindi pa pwedeng isa lang. Wala na tayong lihiman-lihiman. No? Wala tayong lihiman. Pinapanalangin po namin yan na merong ma-overdose. Kilala nyo kung sino yung pinapanalangin namin. Matutuwa po kami. Opo, wala na pong lihiman-lihiman. Imaginein po ninyo kung mga pikon nyo mga sinasabi nyong get the F out. Tandaan po ninyo, dapat yung mga nagsasabi niyan, Erwin Tulfo, Tito Soto, hindi mo mapigilan yung mga senador mo. Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan. Meron na po ba kayong contingency? Kung sakali po nagkaroon ng lumala po yung mga dahil sa kadadakdak nyo, may contingency na po ba kayo para saluhin yung ating mga OFW na naninira na naghanap buhay ngayon sa Hong Kong, sa Macau at mainland China? Oh. Meron po ba kayong plano para sa kanila kung sakasakali? Okay. Wag nyo pong i-assume na kayo yung pinapanalangin namin na ma-overdose. Kasi para po sa mga addictionist yan eh. Pwera na lang kung aminado ka. Umangal po yung mga taga Hong Kong. Ano raw mangyayari sa kanila kung sakali. Hindi po kami nananakot. Mabuti nga malawak yung pag-iisip din itong mga diplomat eh, ng China eh. Pero ang sinabi pa rin ng Chinese Embassy, isa lang po ang may kapangyarihang magpalaya sa kanila. Tito Sen, no? Isa lang, yung presidente ng Pilipinas. Yang ambassador ng China dito sa Pilipinas, inassign niya ni Xi Jinping. May sulat yan galing kay Xi Jinping, tinanggap yan ni BBM. Si BBM lang po ang totoong may kapangyarihan. Ano yung ginagawa nila kung wala silang kapangyarihan magpalayas talaga ng mga diplomat? Politika lang. Yan lang po ang ginagawa nila. Pa-star ng Noche Buena. Lalo po kayong nakikita ng mga tao na hindi kayo pampresidente. Yung mga nagdadal-dal-dal-dal, no? Laban. Yung ngayon, yung antatapang ngayon na pinalalayas tong mga ambasador ng China, pinapakita nyo lang
na kayo talaga ay hindi pang presidente. No? Kayo talaga ay pang Senado na ang Senado, ang Senate President ay si Tito Soto. Kasi kung ang Senate President halimbawa ay si Enrile o yung mga naunang Senate President na magagaling lahat, hindi po uubra yan. Sisitahin kayo niyan. Kasi alam niya na wala naman kayong kapangyarihan. Nagmumukha kayong timawa. Opo, wala kayong kapangyarihan na magdeklara ng persona non grata sa mga ambasador. Si BBM lang, presidente lang. O, kaya, umuubra lang yan dahil yung Senate President natin ngayon, katulad nyo rin na pasikat. Ganun talaga pagka ang daming dapat intindihin. Seryosohin ninyo yung paglaban sa korupsyon. Seryosohin nyo dahil wala naniniwala na lumalaban kayo sa korupsyon. Pag si Martin na, wala naniniwala na hindi kay tuta ni Martin. Pag si Martin na ang nakasalang, biglang tigil na naman ang investigasyon. Oh, Huwebes na naman ngayon. Nakalipas na, magdadalawang linggo na uli. Wala na namang investigasyon. Sabi, Blue Ribbon Committee. Ano yung patigil-tigil, pateka-teka kayo? Wala naman kayong ibang ginagawa. Ano ba mahalagang panukala na pinag-uusapan nyo? Para hindi kayo mag-imbestiga. Ang pinakamahalaga nyong trabaho ngayon, dahil extraordinary yung pagnanakaw na ginawa, dapat extraordinary rin yung pagtugon ng lahat ng gobyerno. Hindi to business as usual. Pucha, mabuti pa yung mabuti pa yung may baklang gustong umihi sa CR ng babae. Pinagtuunan nyo pa ng pansin inimbestigahan nyo agad Yung mga mababaw na walang katuturan, gusto namin magkaroon ng CR ng mga trans. Iniisip nyo pa lang, may sagot na lahat ng mga negosyante. Ano yan? Babakbak sila ng mall para magtayo ng CR para sa inyo? Utot nyo. Anong ginawa ng mga mall owners? Dinadagdagan lang. Dati CR para sa PWD. Nanawagan senior citizen CR. Dinagdag PWD/senior citizen. Ngayon, nananawagan ng magkaroon kayo ng sariling CR. Dinagdag din /transgender. Wawaisan nyo yung mga may-ari ng mall. Mas wais pa sa inyo yan. Ayaw nyong umihi sa lalaki. Hindi kayo pwede sa babae. Doon kayo iihi. Ihihintayin nyo yung mga senior citizen na makalabas. At may pila rin yung seniors pala. Biruin nyo yun. Buti pa yun. Ay, hindi po. Wais po masyado yung may-ari ng mall. Ano mapupuno yung Doon kayo, kasama kayo ng senior citizen. Nilagyan lang kayo ng PWD, senior citizen, entrance. Yun. Doon sa nagsi-CR doon, kayo lang walang 20%. Doon kayo sa CR ng mga 20%. Pipila kayo doon, hindi kayo nahihiya. Pipila kayo doon. Ang kasunod ninyo, matanda na CR na. Alangan namang hindi nyo paunahin yun. Yun lang yung mga ganun ng mga iniimbestigahan di ba? Ano pa ba yung mga inimbestigahan niyan ng mga walang kakwenta-kwenta? Basta nagba-viral, iniimbestigahan nila Pero yung dapat yung imbestigahan na pinakamalawak, pinakamalaking pagnanakaw sa history ng Pilipinas, si Aura ba inimbestigahan din nila? Nakipagsuntukan si Aura, inimbestigahan din ba nila yan?
Ayan itong mga to. Ngayon, wala na naman. Dakdak na naman ang dakdak. Mga Chinese embassy, dakdakan natin yan. Gawa tayo, political dynasty. Utot nyo. Gusto nilang siraan yung political dynasty. Parang ano lang yan eh. Parang, ano yung paninira nila kay BP Sara? Confidential fund. Wala namang masama sa confidential fund. Ang daming may confidential fund. Gusto nilang pasamain para may maidemanda sila. Kung magnanakaw si BP Sara, bakit hindi kayo maghalungkat dun sa hindi confidential fund? Dahil ang magnanakaw, nanakawan niya lahat, wala pong pili-pili yan. Meron ba namang akyat bahay na, teka lang, meron akong konsensya. Akyat bahay ako pero hanggang kusina lang ako. Utot nyo, ang akyat bahay, lahat na makitang pwedeng nakawin, nanakawin niya. Si BP Sara, tindi, no? Meron bang ninakaw si BP Sara sa mga lantad? Ano po yung mga lantad? Lahat. Pwera yung confidential fund. Di ba? Kung magnanakaw si BP Sara, pati yung mga lantad na pondo, nanakawin niya. Hindi exclusive. Ang ninakaw niya ay confidential fund lang. Sino maniniwala sa inyo? Namimili yung magnanakaw, akyat bahay, kusina lang ang nanakawan ko. May mga cellphone, no? Sa sala, hindi. Sa kusina lang ako magnanakaw. Kasi iba ko eh. Ganun ba? Ganun ang gusto nila sabihin kay BP Sara. Magnanakaw yan si BP Sara. Asan ang patunay nyo? Confidential fund kasi ninakaw niya. Hindi siya nagnakaw sa ibang pondo. Hindi. Alam nyo po kung ano ang patunay na hindi siya magnanakaw? Kinontra niya yung mga magnanakaw. Kasi yung magnanakaw, bakit mo kukontra yung kapwa mo magnanakaw? Di ba? Di magpasasa na lang kayo. Okay, punta na po tayo rito sa pinaka-tampok. Actually, ano na to na-resolve na to pero gusto ko pa rin pag-usapan. Si Kaufman, dami kasi nagsabi, ban naman pala yung Kaufman na yan. May nangangantyaw pa sa akin eh. Sabi sa akin, Badong, akala ko ba magaling si Kaufman? Bakit laging talo? Kaya pag-usapan na natin. Tapos tinanong pa kay BP Sara yan. Naitanong mo ba kay Tatay Digong? Naitanong na actually ni BP Sara. May sagot na po si Tatay Digong. Pero pag-usapan muna natin. Yung laging talo, pwede ba magpalit? Pwede naman. Wala namang problema dun eh. Di ba? Kaya lang po, eto kasi ang nakikita ko. Kaya kinuha si Kaufman, may experience siya na nanalo na sa ICC. Si Kaufman may mga naipanalo na sa ICC. Okay. Kaya proven na yan na magaling na abogado. Okay. Ano ang problema? Bakit napagtatalo? Yung sinabi ni BP Sara. Di ba? Bias political court. Hindi talaga siya yung court of justice. Ang ICC ay isang bias political court. Nahusgahan na nila si Tatay Digong bago pa magkaroon ng ebidensya. Yan yung diniscuss kapon natin eh. Si Tatay Digong, wag na kayong umasa. Ang gusto talaga ng ICC kay Tatay Digong, makulong. Kumbaga, dinala pa lang si Tatay Digong doon. Kasi, kung parehas lang yan, dapat laya na si Tatay Digong. Lahat ng qualification para siya magkaroon ng interim release. Taglay-taglay niya. Edad. Sakit. Wala nang kakayahan. Hindi siya makakatakas. Sabi nga ni BP Sara, imagine, pati yung biruan na sinabi ni BP Sara na itatakas niya si PRRD para makauwi ng Davao. Yun ang ginawang batayan ng ICC. The mere fact na naghahanap pa rin sila hanggang ngayon, yung prosecutor, naghahanap pa rin ng mga
testigo laban sa war on drugs ni Tatay Digong. Ano po pinahiwatig nun? Wala talaga silang matibay na ebidensya na iniharap sa ICC. Dapat yan dismiss na. Kung dito sa Korte ng Pilipinas, wala pala kayong ebidensya, kukorte-korte kayo. O, di ba? Ibig sabihin, hindi, pakinggan nyo lang ako. Pakinggan nyo lang po yung sinasabi ko. Ito po ayon kay BP Sara. Di ba? Mahirap na umasa sa ICC kasi hindi sila Court of Justice, kundi sila po ay korte, bias political court. Bias nila against Tatay Digong. May bias talaga na sila. Gusto talaga nila makulong. Okay. Kung ganyan ang paniniwala ng pamilya Duterte, tama ang palitan na si Kaufman. Bakit? Si Kaufman kasi magaling siya na abogado ng ICC. Meron na tayong pruweba niyan. Pero hindi po siya lalagpas. Yung gagawin po ni Kaufman, hindi po lalagpas sa normal na ginagawa ng ICC. Ang laki na respeto niya sa ICC. Di ba? Kung ikaw, ang abogado mo, hindi kayo magkapareho ng ideya. Si Kaufman naniniwala siya na parehas ang ICC, pwedeng manalo. Kung si BP Sara, ganun ang utak ng pamilya Duterte, na kahit na anong gawin natin dito, bias na yan, matatalo lang tayo dyan, hindi sila bagay. Kasi magkaiba sila ng pananaw eh. Oh. Nakuha po ninyo? Hindi po dahil sa hindi magaling si... Ang kuha ko dun sa sinasabi ni BP Sara, hindi yan sa abogado natin eh. Kaya po yung mga sisi sa abogado na pinapapalitan dahil kulang sa kakayahan si Kaufman, hindi po usapin yung kulang sa kakayahan. Usapin dito, kahit na anong depensa mo, kung bias na yung mga judge, wala kang magagawa. O kaya, ang dapat kunin na ng mga abogado, kung ganun ang pananaw ng mga Duterte, yung may kakayahan na manawagan sa buong mundo na etong ICC na to ay isang korap na korte. Ganun yung sinasabi ko. Hindi sila bagay kasi wala ka nang asahan eh. Si Kaufman, magaling siya doon sa may parehas na tumingin yung judge. Kung tinitignan pa rin ni Kaufman, kasi hindi niya binabanatan yung ICC, di ba? Oh, yun. Ngayon, ang kinakailangan siguro kung ganyan yung kung ganyan lang yung paniniwala ng pamilya Duterte, na wala na tayo asahan dyan, kaya banata na natin yung ICC. I-pressure natin siya sa international. Magpalit ka ng magaling magpropaganda. Yung magaling magsalita, yung pinipick up ng lahat ng media sa buong mundo. Kinukundina namin yung ginagawa ng ICC. Hindi yan gagawin ni Kaufman. Si Kaufman gusto niyang manalo. Yun yung kung ganun ang sitwasyon. Pero, eventually, si Tatay Digong nga magpapasya. Ibig nyo sabihin, mas magaling ba tayo? Yun yung analysis ko, akin yun eh. Dapat ang kinukuha na nila, kung wala na silang tiwala sa ICC bilang parehas na judge, yung may kakayahan na magpropaganda na, sisirain na yung ICC, na korap na korte. At meron siyang mga access sa international media. Yung international community na ang magpe-pressure. Through pressure, mananalo tayo kasi magbabantay na lahat ng tao sa ICC. Political pressure. Hindi gagawin yun ni Kaufman. Kasi ang laki ng kinikita niya bilang abogado na sumusunod sa ICC. Okay.
So sana na naintindihan niyo ko, wala akong pakialam diyan, pero ganun yung pagsusuri ko dun. Pero kung kayo po, alimbawa, may tiwala pa rin ang pamilya Duterte na makakalaya si Tatay Digong dito sa ICC, si Kaufman ang bagay na abogado niya kasi eksperyensyado, may karanasan ng naipanalo, marami ng karanasan na naipanalo sa ICC, alam niya kung paano manalo sa ICC. So yun yung option ng pamilya Duterte. 'Di ba? Ang gagaling na ang mga Duterte, ang gagaling niyan sa sa mamresyo through media. Magagaling silang gumamit ng social media, magagaling silang gumamit ng media. In fact, wala silang bayarang media, pero lagi po silang laman ng media natin, ng mga bayarang media. Okay. Ngayon, ano ngayon ang pasya ni PRRD? Yan. Ngayon, nagsalita na po si BP Inday Sara, na stay put, si Kaufman pa rin ang abogado. Kaya po ako, hindi ko man maintindihan si PRRD, alam nyong may diskarte. Bakit? Pero, sabi ni BP Sara, siya pa rin ang abogado, pero mayroong mga binilin si PRRD na dapat gawin ng kanyang mga abogado. So, eto na yung play ni Tatay Digong. Si Kaufman pa rin dahil talaga namang siyang pinakamagaling na abogadong pwede nating makuha. Pero nahihit ako na mukhang bibira sila ng pressure, pamempressure ng politics. 'Di ba? Nakuha na yan ni Tatay Digong. Ang sabi ni Tatay Digong noon sa isang interview, wala namang pumapansin sa akin noon. Pero buhat nung minura ko, sino na nga yung presidente ng Amerika na minura? Si Obama. Buhat nung papakain ko sa buhaya yung mga European press. Sikat na siya sa mga sikat na po siya sa mga anong tawag natin dyan? Teka lang, tumigil na yata ako. Tigil na ba? Ayun, okay naman pala. Gumagalaw naman pala. Nung si Obama, minura niya, doon lang siya pinansin ng mga press. Malamang yan yung diskarte na ngayon kasi walang international pressure Malamang yan yung binili ni Tatay Digong dito. Kaya, ngayon, kung may magmamagaling pa, nagpasya na si Tatay Digong, kung mas magaling pa kay Digong, ako po, hindi naman po sa pagyayabang, umaamin naman ako na magaling ako. Kaya nga dineklara ko yung sarili ko, political analyst Okay, hindi, sa totoo lang po. Kaya po ako bilib na bilib kay Tatay Digong. Minsan hindi ko maintindihan kung bakit ganyan yung diskarte ni Tatay Digong. May mga ganun moment ako. Pag na-realize mo kung ano yung ginagawa ni Tatay Digong, ay ganun pala. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Yung nawala si Tatay Digong ng ilang araw, naalala niyo yun? Nung nawala siya ng ilang araw na tapos napabalita na, naku, may helicopter na galing ng Davao, dinala sa Singapore. Nasa Singapore si Tatay Digong, nagpapagamot. Mga ganun-ganun. Sabay lumabas si Tatay Digong na nakamotor. Hindi ko maintindihan yun Pero nung lumabas si Tatay Digong na nakamotor, at aminado siya na inaasar niya lang yun. Puta, sabi ko, henyo talaga tong mama na to Maraming instances na hindi ko siya maunawaan. Pero kinakailangan mo lang maniwala. Bakit?
Hindi ko alam kung sa lawak po, alam niya na kung ano magaganap. Alam niya na. Kaya tignan po ninyo. Hindi natin mahuli yan si Tatay Digong na nagkamali siya kay BBM. Very safe siya. Kami nun. Kasi BP Sara sinusuportahan namin eh. Siyempre, iba-iba tayo ng suporta nun dahil umayaw si Bongo eh. Kami nun, takanta eh. Bakit kaya ayaw i-endorse ni Tatay Digong si BBM? Anak niya, ini-endorse niya. Tapos, ang sabi ni Tatay Digong nung, bahala na kayo sa ulo. Basta iboto nyo lang yung anak ko. Putya, ngayon pala, di ba? Kaya pala hindi ma-endorso yan ni Tatay Digong dahil babalik sa kanya yan pag in-endorso niya eh. Alam niyo yun kung bakit? Presidente yan. Meron po yung mga intelligence. Sagana po sa intelligence si Tatay Digong bilang presidente ng Pilipinas. Tapos mag-endorso siya ng napaka-ironic, di ba? Ibabato sa kanya yan eh. Putya, akala ko ba war on drugs ka? Bakit ang inendorso mo ay ano? Kaya kayo, maniwala po kayo. Maniwala lang tayo, magtiwala tayo kay Tatay Digong. Alam niya yung ginagawa niya. Ang worst na pwede mangyari kay Tatay Digong, mamatay siya sa kulungan, pero tansyado niya na yun. Bayani siya. Alam niyo yan, yung mga ganyang katatalinong tao, hindi po yan yung iniisip, yung pang ganito lang. Yung pang buhay pa tayo. Dalawa lang sila na nakita natin, o tatlo, isama natin si Ninoy. Ang tawag dyan sa mga taong ganyan sa history, conscious hero. Si Jose Rizal, ang akusasyon sa kanya, conscious hero siya eh. Unlike sila Bonifacio, hindi naman sila conscious na ginagawa namin to, magiging hero kami. Si Rizal, lahat ginagawa niya. Alam niya balang araw magiging hero siya sa mga pinagagawa niya. Kaya maingat si Rizal eh. Si Ninoy, di ba? Pinipigilan na, huwag ka nang bumalik, papatayin ka. Yun nga gusto ko eh, para maging hero ko eh. Ang problema ni Ninoy, kaya kina-question yung pagka-hero niya, hindi sapat na maganda yung pagkamatay mo. Dapat may ginawa ka rin. Di ba? Okay. Isa pa. Si Tatay Digong. Alam niya yan eh. Alam niya yan. Imagine niyo kung nakapagtulungan lang siya. Tignan niyo ha. Halimbawa, makipagtulungan na lang ako kay BBM. Nasaan si Tatay Digong ngayon? Halimbawa, nakipagtulungan siya. Yung anak niya, sinabi niya, makipagtulungan ka na lang dyan kay BBM. Nasaan si Digong ngayon? Di naroon, pakuya-kuya-kuy lang siya. Baka walang pumapansin sa kanya. Di ba? Na-extend niya pa yung kanyang hanggang ngayon, matagal nang retirado sa pagka-presidente. Lagi pa rin siyang nasa balita. Ano po pagkakaiba? Lahat tayo mamamatay. Ang matatalinong tao, sayang naman ang buhay ko kung mamamatay ako at makakalimutan lang ako. Maraming magagaling na politiko, nakalimutan lang. Pero si Tatay Digong, hindi na po yan makakalimutan. Lalo na, kung madeded siya ron sa dahig, uuwi natin yan na hero. Iuuwi ng mga anak niya yan, sasalubong. Kay Tatay Digong, milyon-milyong Pilipinong nag-iiyakan. Pasensya na kayo, medyo parang nagsasalita ko kasi from historical point of view. Pwedeng mangyari yan. Siyempre masakit yun. Hindi nyo kaya. Bakit ka nagsasalita ng ganyan badong? Pero si Tatay Digong hindi naman siya normal mag-isip eh. Pwede po siyang mamatay sa katandaan tapos wala lang. Gusto nyo ba yun? May chance ka na maging bayani? Natansya na ni Digong yan. Sa tingin nyo ba yung mga pronouncement niya? Ano ba mga pronouncement ni Digong tungkol? Di ba? Sagot ko kayo lahat.
Ako magpapakulong. Eto na yun. Eto na yung chance na yan. Chance niya maging bayani. Conscious hero ka. Pag conscious hero ka, yayakapin niya. Tayo, wala tayong chance eh. Tatanda tayo lahat. Makakalimutan tayo ng mga mamamayan. Pero si Digong, may chance ako na maging hero. 50 years in the future, 100 years in the future, pag-aaralan pa rin siya. Deads na sila BP Sara, sila Pulong, si Kitty. Pero yung tatay nila, pinag-aaralan pa rin sa history ng Pilipinas. 100 years after. Yan yung mga conscious hero ka. Di ba? Kaya, kulang kayo lahat. Lahat yan. Tanggap na yan. Nakita nyo ba yung mga anak ni Tatay Digong na pag dumalaw sa kanya, paglabas ay umiiyak? Wala. Paglabas nila, bumabanat sila. Kung yung mga anak nga, tinanggap na yung ganong sitwasyon eh. Huwag kayong maniwala rin kay Montulfo na ginagamit ni BP Sara. Noon daw, sabi, di ba may sinabi si Montulfo, noon daw hindi naman sumusunod dyan sa BP Sara. Correct. Inamin naman ni BP Sara yan. Kailan sila naging close, mga buong pamilya? Ngayon, na nakakulong na si Tatay Digong. Di ba? Inamin niya yan na ngayon kami naging close. Lahat. Kung ang gagawin natin, kampihan siya ng ICC, makabalik dito sa Pilipinas, tapos may sakit, mamamatay lang siya sa sakit. Pangit ng ending. Mas gusto ko yung ending na uuwi siya na sasalubungin natin na nag-iiyakan ng milyong-milyong Pilipino. Mula airport ng Naiya hanggang kung saan makarating yung dami ng tao. Yan ang sasalubong kay Tatay Digong. Tayo hindi na natin makakalimutan si Tatay Digong. Ang sinasabi ko, yung mga hindi pa buhay ngayon, yung mga ipapanganak pa lang 25 years in the future, pag-aaralan nila sa history books si Tatay Digong. Na trinidor siya ng mga Pilipino, dinala, pinakulong sa ibang bansa. Namatay na nagdurusa. Pinarusahan natin. Ang tanging kasalanan ay minahal ang mga Pilipino. Iniligtas sa kuko ng droga. Pandemya. Niligtas tayo sa pandemya. Kaya kapit lang mga kapatid, tayong mga Duterte supporters, tayo ang nasa tama. Huwag kayong papadala sa mga napapanood nyo sa media, nababasa nyo sa media. Kayo na patuloy na sumusuporta kay Tatay Digong, tayo ang nasa tama, hindi yung kabaliktaran. Minsan, kinu-questionan nyo na sarili nyo, di ba? Sawa na ako. Ayoko na manood ng mga political vlogger. Ayoko na. Sawa na ako. Give up na kami. Wala naman nangyayari. Senyora Travelers Vlogs, thank you very much. Shout out from Daly City, California. Maraming salamat sa $2, madam. O, pwede pa po magpakape ha. Pero ang isipin nyo po, kayo ang nasa tama. Eto, history po to. Makukwento nyo sa mga apo nyo. Apo! Makukwento nyo sa mga apo nyo na tama kayo ng sinuportahan.
Kasi pwede kang mamili. Pwede kang sumuporta sa mga magnanakaw. O pwede kang sumuporta sa mga pinagbibintangan ng mga demonyo. Pero sa totoo lang, sila po, mahal na mahal ng tao sa mga Duterte. Wala po yan. Alam niyo po, eto sasabihin ko sa inyo ha. Nung panahon po ni Cory, o tapos yung mga sumunod kay Cory, lahat gusto ipangalan kay Ninoy. Ninoy Aquino International Airport, yung dating Parks and Wildlife, Ninoy Aquino Parks and Wildlife, yung Rizal Memorial Coliseum, ginawang Ninoy Aquino Stadium, yung mga highway, Ninoy Aquino Highway. Ngayon, may kumikilala pa ba kay Ninoy? Kada Ninoy Aquino Day. Bakit holiday ito? Yun ang tanong ng mga tao. Ano ba nagawa ni Ninoy? Kino-question na. Lalo na yan, balang araw pag wala na yan. Ngayon pa lang nga kino-question na natin bakit may museum, bakit kinikilala yung tao na yan. Huwag niyong problemahin yung pansamantala. Alam niyo po, ang history, hindi yan nagpapasya yung ngayon. Pagpapasyahan ka ngayon, hindi. Kung nung panahon ni Cory, nagpasya ang mga tao, greatest hero ng Pilipinas si Cory. Wala nang bukang bibig nun, kundi Cory. Naiiyak-iyak pang mga Pilipino pag tinutugtog yung magkaisa. Hindi po nagpapasya yung history yung ngayon, yung habang nagaganap. Kinakailangan mo may perspective, kinakailangan kang lumayo. Yan po ang natutunan ko doon po sa pinakamagaling natin na historian si Agoncillo. Tinatanong siya, bakit hindi po kayo nagsusulat nung People Power noong 1986? Tinatanong siya nung mga 1986, 1987, 1988, mga ganun. In order for you to write history, kinakailangan may perspective ka. Nakalayo ka na sa event bago mo siya maisulat ng objective. Kasi nung 1986, 87, 88 hanggang 90s, ano tayo, yung talagang EDSA, wow, galing natin. Tayo ang galing-galing ng Pilipino. Bilib na bilib tayo sa sarili natin noon. Thank you very much, Marian Terdi, sa 99 pesos na pangkape, at kay Lola Dines. Kudos to you and your channel, sir. Okay. Bilib na bilib tayo noon di ba? EDSA. O ngayon, sino pa kumikilala sa EDSA? Kinakailangan mo magkaroon ka muna ng perspective para mo matukoy kung gaano kahalaga. 100 years from now, kung yung mga nangyayari ngayon pinag-uusapan pa, importante. Halimbawa, yung pagkamatay ni Rizal, pinag-uusapan pa rin natin hanggang ngayon. Di ba? Yung pagtatatag ng katipunan ni Bonifacio, pinag-uusapan pa rin natin hanggang ngayon. Dakilang bayani pa rin sila. Pero alam nyo ba na sa mga bayani, si Emilio Aguinaldo lang ang lumaban na sa Kastila, lumaban pa sa Amerikano? Imagine, dalawa yung nilabanan niya, sila Rizal at Bonifacio, Kastila lang Tigok na kagad Pero bakit hindi siya kasing, wala siyang national event, hindi sineselebrate, walang Emilio Aguinaldo Day sa buong Pilipinas na sineselebrate. Di ba? May problema si Emilio Aguinaldo. Na i-reveal natin yan sa historical channel ko balang araw. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. Pwede na